Purihin ang Panginoon, marami po salamat sa ating po lahat. Kita-kits ulit tayo ngayong gabi. At welcome po everyone. God bless you all mga kapatid. At minsan pa, ngayon po ay Friday. Ito po ang ating JCLG Friday Online Bible Study. At ito po inyong lingkod, si Pastor June Cortez from San Pablo City, Laguna. So salamat po, welcome po, and God bless everyone. Mag-start na po tayo. And thank you kay Pastor Luis Boy Baldomaro. Patuloy nagagamit natin yung kanyang walang kamatayan, anointed song. No? Ikaw ang aking buhay. Yung po theme song natin. No? Yeah, siya rin ang nag-perform yan. Siya rin ang sumulat, nag-propose. Anointed writer, Pastor Luis Baldomaro. No? Okay. So, let's pray po mga minamahal at let's start our Bible study. Heavenly Father, once again we come before your presence in the name of Jesus. Sa malagapak sa amin tatalakay sa gabing ito, nakita namin na aming sarili kung kami po ay nasaan na, kung kami ay nasaang level ng kalaguan. Panginoon, pagpalain mong bawat sa amin na pumasok sa aming puso ang iyong kapahigan, ang iyong salita. And Lord, ikaw po ang Diyos ang magbibigyan malaking panampalataya sa amin at malaking kalaguan sa aming buhay spiritual. Pagpalain mo po ang amin pong Bible study, Panginoon. Pagpalain mo rin po, O Diyos, na ikaw ang Diyos ang magpagaling kay Brother Ladi na ngayon nakakonfine po sa hospital, na stroke. In the name of Jesus, I command his body to become normal once again, maging normal ang blood pressure, maging normal ang lahat, system sa kanyang katawan. And Lord, cover his spirit, soul, and body with your precious blood, protecting him, protecting his body, protecting him physically, spiritually, Lord. In the name of the Lord Jesus Christ. Maraming po salamat, Panginoon, sa iyo pong biyaya, sa iyong kagalingan. Ipinapato mo iyong kamay kay Brother Labi Arandia, Panginoon, to heal him completely in the name of the Lord Jesus Christ. Maraming po salamat sa iyong miracle. Siya ngayon nasa ilalim ng iyong proteksyon, ng iyong pagpapala, Panginoon. Thank you, Father God. At salamat po, binuksan mong imbiyaya. At through this live stream, inaabot mo si Brother Ladi Arandia sa kanyang kinaroroonan to heal him completely, Lord, in the name of the Lord Jesus Christ. Amen and amen. At kung sino man may mga sakit at karamdaman, Lord, ikaw ang Diyos na gumagawa ng himala. Hindi ka pa natatapos sa pagkilos, sa paggawa, sa pagpapagaling, at sa pagbabigay ng himala sa mga sumasampalataya. Maraming po salamat. We receive your miracles, we receive your healing, we receive your grace, we receive your blessings about sa amin. Let there be a financial breakthrough sa mga nagigipit na hihirapan sa finances, Panginoon. You will bless them exceedingly abundantly, more than we can imagine. Salamat, Panginoon. We are blessed and anointed to be a blessing. In Jesus' mighty name be all the glory. Amen and amen and amen. Okay po. So, convert ko itong aking gadget into Bible. Salamat sa awit ni Pastor Luis Boy Baldomaro. Okay. So ating pong paksa sa gabing ito, title po ay Childish Attitude. Childish Attitude or signs, palatandaan, signs of an immature Christian. Kasi ang immature Christian, meron pong childish attitude. Iba po yung childlike attitude sa childish attitude. Ang childlike attitude ay positive po yun. Magagandang attitude ng isang bata. No? Humility, pagiging submissive, pagiging obedient, no? Positive po yun. At pagiging humble, larawan ng humility ang isang bata. At
kapag meron ka childlike attitude, ikaw ay submissive, obedient, humble sa Panginoon at sa lahat ng tao. Childlike attitude at marami pang iba, ano? Yung childlike attitude, yan ang lumalago spiritually, nagiging kahawig ng Panginoong Jesucristo sapagkat ang may childlike attitude ay merong Christ-like at character. Okay. Now, iba naman yung childish. No? Ang childish attitude, ito po yung negative. Mga pag-ugali, gawi ng mga bata na hindi maganda, negative, na dapat itama. At ito po ay nakikita sa maraming Kristiyano, spiritually speaking, makikita po ito sa maraming Kristiyano, ano, na mismo sila, hindi sila aware na meron silang childish attitude. Kaya isa sa mga layunin ng ating pag-aaral tungkol dito sa childish attitude ay ma-locate natin ating sarili kung tayo ay nasaan na. Tayo ba'y lumalago o tayo ay lumalagong paurong? Ano? Tayo ba'y nagmamature o tayo ay nananatiling immature spiritually? Kaya mahalaga itong topic nito, maintindihan natin ang signs of an immature believer or immature Christian o kung tawagin natin ay childish attitude. Okay. So, nais ko po basahin sa inyo ang Proverbs chapter 22 verse 15. Pag ito po ay ating pinasadahan yung mga pag-ugali, gawi ng mga bata na mali yung kanilang ginagawa na dapat tama. Sa spiritual, kino-convert natin sa spiritual, possible na meron tayong mga ganitong ugali o ganitong pamumuhay sa sarili natin na dapat nating itama. Ano? At once na nakita natin na meron pala ako ganito ugali, ako yun huwag kayong mag-hesitate, ano, na pumunta sa presence ng Panginoon at ihingi ng tawad yung ating maling attitude o pag-uugali ng isang bata, isang musmos na dapat turuan. No? Wag na tayo magmamataas, magmamatigas o self-righteous, sasabihin natin, ba, hindi ako yan. Matured na ako, spiritually. No? At hindi ako ganyan. Ako yung malago, spiritually. Nako, kapag sinabi mong ganyan, kapatid, you are full of pride. At sinabi mo na ikaw ay hindi mature at ikaw ay matured spiritually at hindi ka kagaya ng mga immature Christian, ibig sabihin ay may problem sa spiritual life mo. You are full of pride. No, na yung kailangan mo, kapatid, ay mag-humble sa harapan ng Panginoon upang ipakita ang sarili mo. Parang kagaya niyan, no, na sabi ng isang Christian, ay ako, iba ako. Yung nabanggit niyan, talagang dapat mag-ingat. Pero ako, iniingat ako sa sarili ko. Hindi ako ma-offend. No? Hindi ako babagsak sa temptation na yan. Kapatid, yan, ganyan ang sinabi mo, ibig sabihin, bumagsak ka na. hindi ako magkakaroon ng pride. Nako, bumagsak ka na sa pride, sa spirit of pride. Dahil nagmamapuri ka, nagmamataas ka sa sarili, feeling self-righteous, ibig sabihin, your heart is full of pride already. At kailangan may pagbabago. Kapag ganyan at meron kang self-righteous at proud sa sarili at para ba ang dami mo na-accomplish at ikaw pinakamagaling, better to humble yourself under the mighty hand of God. Magpakababa ka at sabihin mo sa Panginoon, Lord, ako po ay nagmataas. Ipakita mo sa akin ang aking sarili. Kasi madalas hindi natin makita ang ating sarili. Sabi ng mga yung sa studies, ito yung sinasabi ito ng mga psychologists, psychiatrists, no, na yung mga nag-aral ng behavioral science, na sinasabi nila na merong 4 windows of the heart. Ano yung 4 windows of the heart? Meron daw 4 na bintana ang puso ng tao. Yun ang tawag nila 4 windows of the heart. At yung first window daw ay
hindi mo alam sa sarili mo, hindi mo nakikita yung maling ginagawa mo, no? Yung kasalanan o yung maling ginagawa mo, yung wrong attitude mo sa kapwa-tao, hindi mo kita sa sarili mo. Hindi ka aware. Pero kita ng ibang tao yung ginagawa mo at basang-basa ka. Yun ang first window of the heart. Hindi mo kita, pero kita ka ng iba, ng tagalabas ng mga tao. Ang second window of the heart ay yung alam mo, mali yung ginagawa mo. Meron kang hidden sin or meron kang hidden personality na nakatago minsan at minsan na may lumalabas. At karamihan mga tao hindi kakilala at hindi nila nakikita yung hidden attitude mo na yon. Kung yun ay good or bad, hindi nila kita sa iyo. Pero alam mo yung attitude mo na yon, alam mo yung iyong pagkatao, aware ka kung ano ang ugali mo. Pero yung mga tao, hindi sila aware, hindi ka nila nakikilala, hindi ka nila kita. Hindi kita yung pagkataong loob mo. No? Okay. Kung ikaw ay salbahe, akala nila mabait ka. O kung ikaw ay mabait, akala naman nila ay duda sila, baka akala nila ay salbahe ka. Hindi nila kilala ka, hindi nila kita yung buong pagkatao mo. Yun yung second window of the heart. Yung third window of the heart ay hindi mo alam yung mga ginagawa mo o maling pamumuhay mo, hindi ka aware sa maling attitude mo, ang taray-taray mo na pala, no, pagka nakipag-usap ka sa kapwa-tao, paangal ka lagi, pero sa iyo normal lang 'yon kasi bata ka pa, nakalakihan mo ng maangas ka o paangal yung mga sagot mo, paangal yung mga comments mo, hindi ka aware kasi nakalakihan mo na 'yon. At isa pa, kung ang family mo ay ganun din, may ganun ding attitude, sa loob ng bahay, puro paangal kayo lahat, no? Puro lalakas ng boses nyo. Sa ibang pamilya, hindi sila sanay sa girl, pero kayo sanay. So, pag lumabas ka, at malakas ang boses mo, at maangas ka rin, paangal ka, hindi ka aware na mali pala yung ganong style mo, ganong pag-uugali, hindi ka aware. No? At kung hindi nakikita ng mga tagalabas, ng mga tao na ganong ugali mo, hindi rin sila aware. So pareho na sa third window ay hindi ka aware, hindi sila aware doon sa hidden personality mo o sa hidden attitude or character mo. No? Yun yung third window of the heart. At yung fourth window of the heart, aware na aware ka, alam mo yung attitude mo, alam mo yung personality mo, alam mo yung ugali mo, alam mo na ikaw pala minsan lumalakas yung boses mo, minsan ay nangmamata ka ng tao, alam mo yung iyong pagkatao. At alam din ng iba, alam ng office mate mo, alam ng classmate mo, alam ng mga friends mo, yung tunay mo ugali, alam nila, expose sa kanila kung sino ka, kung ano ang attitude mo, no? Kay mabait o hindi. No? Kitang-kita nila, feel ka nila. Yun ang fourth window of the heart. Kita mo ang sarili mo, kita ka rin nila. So yun po, ngayon, kung merong ganyang studies, no? Ang mga psychology, psychiatrists, or ang behavioral science na pinag-aaralan ang ugali ng tao, behavior ng tao. So, maintindihan natin na baka tayo ay gano'n, baka tayo ay first window of the heart o tayo ay nakakaranas ng pagiging third window of the heart or fourth window of the heart. So, better check ourselves, siyasatin ating sarili. Kung may makita tayo na hindi maganda na dapat itama, humingi tayo ng tulong sa Holy Spirit, magpakababa tayo sa Panginoon, at ipag-pray natin na itama ng Panginoon. Tulungan tayo na sa mali nating nagagawa, nakalakihan natin yun, na pamuhin natin yun, baguhin tayo ng Panginoon. At hubugin tayo ng Diyos. Kasi hindi tayo pwedeng hubugin ng Diyos sa larawan ni Kristo into Christ-likeness unless na we are willing for a change. No?
Kung tayo ay hindi willing na mabago o magkaroon ng pagbabago sa buhay natin, hindi tayo matutulungan ng Panginoon. Ang tinutulungan ng Panginoon, yung may willingness na magbago at maging kahawig ng Panginoong Jesus upang maging kalugod-lugod tayo sa Kanya. Okay? So, start na po tayo, no? Basahin natin Proverbs 22, verse 15. Ito po sabi, foolishness is bound up in the heart of a child. No? Ang kamangmangan, ay nakatali na, nakabigkis na sa puso ng isang batang maliit. No? Ibig sabihin, karamihan sa mga maliliit bata, likas na yung makulit, malikot, no? O yung iba, matigas sa ulo. Pero sabi dito, and the rod of discipline will remove it far from him. Pero yung pamalo ay magtuturo sa kanila at magtatama sa kanila sa maling attitude ng mga bata. No? Yung pamalo ng Diyos. Spiritual, ang Diyos may pamalo sa atin. And the rod of God is the word of God na inihahataw sa ating Panginoon para magkaroon ng changes tayo sa ating pagkatao. No? Ginagamit ng Diyos, word of God. Sa Amerika, bawal mamalo. No? Sa Pilipinas, hindi naman, wag lang abuso. No? So, pero ang Bible nagtuturo na huwag ihihiwalay ang pamalo sa bata. Dahil ang pamalo ay basta tama at hindi mo papaluin yung anak mo na mainit ang ulo mo o hindi ka emotional, nakapagtuturo ang pamalo, no? Sa mga maliit na bata. Huwag naman yung bugbog sarado o brutal, at hindi na sa Diyos yun. Okay. So, balanse dapat, palo ng pagmamahal. Jeremiah chapter 4 verse 22, sabi ng Panginoon, for my people are foolish, they know me not, they are stupid children, and have no understanding, they are shrewd to do evil, but to do good they do not know. Galit ang Panginoon sa mga gumagawang kasamaan. Sabi ng Panginoon, they are stupid children. No? Gumagawa ng evil sa paningin ng Diyos. Okay. Sabi sa Hebrews chapter 5 verse 12, for though by this time you ought to be teachers, you have need again for someone to teach you the elementary principles of the oracles of God, and you have come to need milk and not solid food. Sabi ni si Apostol Pablo ba ng Hebrews, walang nakakatiyak kung siya man, pero karamihang Bible scholars, they believe that it was Paul who wrote the book of Hebrew. Ay kung sino man, ang sabi ng writer, ay sa kanyang sinulata sa mga taga-Hebreo o sa mga Jew, Christian Jews, sabi niya, dapat kayo matatagal ng mga guro o teacher ng salita ng Diyos, pero hanggang ngayon, immature kayo. No? Parang pinapagalitan niya rito, pinagsasabihan niya. Kailangan niya mga elementary principle, back to the basic kayo. Hindi ko kayo makausap ng mga malalalim na bagay o hindi ko kayo mabigyan ng solid spiritual food. Laging kailangan nyo lang milk. Kasi hindi nyo kayang sapahin. Kasi kayo ay mga immature pa. No? Mga baby Christians pa, kailangan nyo lang ay gatas. Yan sabi ng aklat ng Hebrew. At sabi ni Paul sa church sa Corinth, 1 Corinthians chapter 3 verse 1 and 2, and I, brethren, could not speak to you as to spiritual men, but as to men of flesh, as to infants in Christ. Parang kagaya nun sa Hebrews 5:12, pinagsasabihan. Possible nga si Paul ang writer nitong Hebrews, Iisa yung yung tema nila, yung style nila. Pag nakitang mali ang church, pinagsasabihin niya directly, kinakastigo niya, pinagsasabihan niya. At ganun din ang sinabi, ang bababaw niyo, dapat sa inyo, gatas pa lang So sabi ni Paul sa Corinth, sa mga Kristiyano sa Corinth, I gave you milk to drink, not solid food, for you were not yet able to receive it. Indeed, even now, you are not yet able. At tagal-tagal nyo ng Kristiyano,
Hindi ko kayo mabigyan ng mga malalalim na salita ng Diyos. Puro mababaw lang. Kasi, back to the basic kayo. Kasi puro baby Christian kayo. Pero kayo, childish attitude pa. Dapat sa inyo, mga gatas pa lang. No? Sabi ni Pablo, pinaparaphrase po natin. Now, childish attitudes can manifest in various ways, no? Even in adults, spiritually adult, no? Minsan ay matanda na tayo sa pananampalataya. Minsan ay may sumusulpot pa rin na childish attitude. At once na identify natin yan, lumapit kagad tayo sa Panginoon. Alisin mo sa ugaling ito. Hanggang ngayon, mahilig pa rin ako magmarites at mahilig pa rin akong manisi ng kapwa at manira ng kapwa. Immediately repent for those childish attitude. Para baguhin ka ng Panginoon by His grace. By His grace. Okay. Ito yung ilan ng mga childish attitude. Tandaan nyo, pinag-aaralan natin ang childish attitude sa spiritual. Sa konteksto ng spiritual. Ano ang number one childish attitudes na makikita natin sa mga Kristiyano at sa mga hindi Kristiyano, yung tinatawag na tantrums. Ano ba ginagawa pag nagtatantrums ang isang tao? Nako, yung iba ay ibinabato binabasag yung baso na sa harapan niya, binabato, tinatapon yung libro, nagtatantrum, nagdadabog, becoming overly emotional when things don't go as planned, Yung hindi nasunod yung kanyang gusto, nagtatantrum. At maraming mga ganyan po sa church, Nakala natin, ang tatagal ng Kristiyano, 10 years na Kristiyano, 20 years Kristiyano, at nagkaroon na ng posisyon sa church, at nung nag-meeting, ang mga workers at opisyal sa church, at meron siya sinuggest na hindi nangyari at hindi na-aprobahan ng leader o ng pastor. Nako, nagtantrum. At binagsak niya yung kanyang silya at immediately nilisan niya yung meeting. At hindi lang yun, kinabukasan, nagpaalam doon sa pastor. Ako po, lilipat na ng church. Okay. Ipag-pray niyo ako ng release. Masama ang loob. Pero ang paalam niya ay, ako po'y gagamitin ng Diyos. Magpa-pioneer ako ng church. Hindi mo pwedeng lukuhin ang Panginoon. Kahit anong gawin natin, you have to face the truth na may pagka-childish ka pa at lumilitaw ang childish attitude pag nagtatantrum ka. Merong Kristiyano nagtatantrum sa loob ng kwarto, ay ipakita sa iba, sa labas, yun, maganda-ganda yun, sinarili mo na lang ay ipakita. Pero tantrum pa rin yun, at better change your attitude. Patulong ka sa Panginoon. At kahit di kayo nag-iisa, nagdadabog ka, mali pa rin. Kasi kita ng Diyos yung iyong maling attitude. Okay? Kita ng Panginoon. Hindi ka lalago spiritually kung meron mga bagay pa na hindi ka na isusuko sa Panginoon, kapatid. Okay? So, tandaan mo, napakahalaga ng humility sa buhay ng mga mananampalataya. Without humility, hindi tayo maiko-correct ng Diyos, hindi tayo maiko-correct ng sino man. At ang lumalabas sa ating puso ay ang pride. Hindi maganda yun. So, ang pride, yan po ay kapatid yan ng tantrum. Okay, number 2 is childish attitude. Pag nagkaroon ng problema o sigalot o misunderstanding sa church, kung saan, nagsisisihan, blaming others. At yan po ay mark yan ng pagiging makasalanan natin. Noong unang panahon, hindi na po tayo makasalanan, anak na tayo ng Diyos. We are redeemed by the blood of Jesus at mga bagol nilalang na tayo. Pero kung ang ugali natin, naiiwan yung naninisi, iyan po ay
nakuha natin sa unang magulang natin, no? Sa Book of Genesis, tandaan nyo, nung kinwestiyon ng Diyos, ang gusto lang naman ng Diyos, magsisi si Adam and Eve, eh. Ang dami pang palusot. Sabi ng Panginoon kay Adam, Adam, anong ginawa mo? Kumain ka ba ng bunga na pinagbabawal ko sa inyo? Sagot ni Adam, imbis na mag-repent, anong ginawa? Tinuro yung babae. Itong babae, binigay mo sa akin, tinukso ako. Pagdating sa babae, imbis na mag-repent, si Eve, itinuro, yung ahas kasi, tinukso ako. Pagdating doon sa ahas, wala nang susunod pa. Wala na siya may turo. Sarili na sa pagiging ahas. Ibig sabihin, yung attitude na yun, turuan, yan ay mark ng pagbagsak ng tao sa kasalanan. Mark ng first sin of man. No? Kaya wag natin dadalhin yan sa ating pagkatao, yung naninisi ng kapwa, naninisi ng kapatid, naninisi ng asawa, naninisi ng anak. Alisin po yan, hindi yan sa Diyos. Okay? So, yung paninisi sa iba ay pagtakas sa responsibility. No? Blaming others, and that is purely pride. No? Alisin yan sa pagkatao natin. Okay? Learn to humble ourselves before God. Okay? So, blaming others, ano pa? Lack of self-control. Ano? Ang mga bata kasi, ano yan, madalas walang control yan. Pag nag-away, nagsabunutan, away yan. Ano? Biglang nananapak. Ano? Lack of self-control. At sa spiritual, sa kalagayan natin mga spiritual na tao, dapat wala na yung ugaling lack of self-control. Bakit? Kasi sa flesh yun. Sa flesh yun. Yun ay katangian ng lumang pagkatao natin, lack of self-control. Ang bagong pagkatao natin ay supposedly must bear fruit. At ang isa sa larawan ng bunga ng espiritu is patience. No? So, palitan ang self-control ng patience. No? Pagtitiis, pagtitimpi, no? Pag-control sa sarili. No? Kaya itong lack of self-control, yung hindi mo papigilan, no? Minura mo yung kahit Kristiyano ka, nakipag-away ka pa, hindi mo mapigil sarili mo. Pag nakita mo yan at meron ka pag ganyan attitude, kapatid, iluhod mo yan sa Panginoon. Ask the help of God. Ask the help of the Holy Spirit to change your attitude, to change your heart. No? Nawawala yung pure heart mo pag ikaw ay merong attitude of lack of self-control. Supposedly, dapat patience sa ating mga Kristiyano. Okay, ano pa? Inability to share, ano? Hindi ka ang immature Christians o ang Kristiyano may childish attitude, madamot. Ayaw mag-share. Meron mga bata na meron negative na ugali, childish attitude, ayaw magbigay. Akin to. Bigay ng papa ko sa akin to. Madanot. Kasi lumalaki siya, hindi siya naturuan ng magulang na maging giver. Na maging giver. At puro sa kanya na lang. Akala niya, pag sa kanya, wala siyang karapatan mag-share. Pero sa pagiging anak ng Diyos, learn to share our blessings to others. No? Kasi ang Diyos natin pinaglilingkuran ay He's a giver. Lagi siya nagbibigay. Ano? At tinuturuan tayo ng Diyos na maging givers sa isa't isa. Maging mapagbigay ka. Share the blessings of God to other people. No? Yun ang gusto ng Panginoon. I-share natin sa iba yung pagpapala binigay sa atin ng Panginoon. At sa next slide natin, God will reward us for that kindness. Kasi kindness yun. Yun, nagsishare ka ng blessings sa ibang tao. Kindness po yun. At itong tao na mayroong problem sa giving o sa sharing, may pagka-selfish, ito po ay yung ganitong tao, personality ay galit yan, naiinis yan kapag nakakakita ng mga kagaya na mga Kristiyano rin na
Abay, mapagbigay. No? Naiinis siya, mapagbigay, mapapaibabaw yan. Ano, yung pala naiinggit na siya. Kasi yung kinikriticize na Christian ay giver. Marunong mag-share ng blessing sa iba. Pag nakita niya, pinipintasan niya. Yan na may pakitang tao lang. No? Wala sa puso yung ginagawa niya. Naiinggit ka na. Hindi mo alam, you're already full of pride. And better repent. No? Kasi nagkakaroon ka ng inggit, bukod sa nagiging madamot ka. No? So yan po ay kalagayan or attitude of a child na may negative attitude. Kung tawag childish attitude. Okay? So ang isa pa, yung pagiging self-centered, no? Demanding attention from other people. So ang childish attitude, tao na may childish attitude, ang gusto niya lagi, siya yung bida, siya yung gusto niya, lagi siyang mapansin, no? Gusto niya yung kung may papupurihan, siya yung papupurihan, no? Yun ay childish attitude, demanding attention, no? Para bang obligado yung iba na, bay, kailangan pansinin niyo ako, no? Dahil ako pinakamagaling dito. Ako ang pinakabanal dito, ako ang pinakamaraming nagagawa rito, ako ang pinakamatalino sa class natin. At gusto mo ikaw ay nasa iyo ang spotlight. At tuwan-tuwa ka kapag ka lahat nakatingin sa iyo at ikaw ay napapapurihan at ikaw ang bida. Tuwan-tuwa ka, nabubus yung ego mo. At yan po ay isang masamang palatandaan na meron kang self-righteous, self-centeredness, na self-centered attitude. Okay? Hindi magandang palatandaan ng pagkatao. Kailangan mapalitan niya ang kapatid. No? Ngayon, nakita mo sarili mo, ako yata yun. No? Huwag ka na magdobling isip. Come to Jesus and iluhod mo sa Panginoon. Confess that attitude before God, in the name of Jesus, and repent for that sin. It is a sin. No? Yung pagiging self-centered, pagiging feeling bida, or yung gusto mo ikaw ang mapansin, ikaw ang pinakamagaling. No? Yan po yung mga Kristiyano, pag may ganyan attitude, yan yung nawawalan ng reward sa next life. Nawawalan ng reward. Feeling mo, ang dami kong nadalang unbeliever sa church. Ako pinakamagaling mag-evangelize dito. No? You will lose your reward, kapatid. You are glorifying yourself. All glory must belong to Jesus. At kapag may nagawa ka na kalubid-lubid sa Panginoon, sa mata ng Diyos, no? Give all the glory to Jesus. At ang maging feeling natin wala pa tayong nagagawa. It's all by the grace of God. Ginamit lang tayo ng Panginoon. No? Huwag tayong glory to me. Huwag tayong magiging magaling sa sarili natin. No? Ako pinakamagaling dito sa sa church namin, mag-preach. Mas magaling pa nga ako mag-preach sa pastor namin, sa leader namin. Ayan ay glory to me, no, kapatid. Wala ka pa natututunan kung gano'n. At kailangan iluhod yan sa Panginoon. Okay? So, forget about yourself. No? Now that Jesus Christ is the Lord of your life, let Jesus be exalted. Si Jesus ang mataas sa iyong pagkatao, hindi yung sarili mo. At ngayon, ang kahulugan kasi ng pagiging Panginoon ni Jesus, at tinalakay natin yan dito naman nakaraang panahon, once na si Jesus maging Lord ng iyong buhay, Panginoon ng iyong buhay, hindi na ikaw ang maghahari sa sarili mo. Hindi na yung sarili mo ang masusunod. Hindi na yung sarili mong kagustuhan. Hindi na yung sarili mong pamamaraan. Hindi yung kung saan mo gusto pupunta ka. Kung anong gusto mong salita, sasalita. No, si Jesus na may control sa'yo. Kung gusto mo magpakontrol. If He is really your Lord, papakontrol ka. No? Si Jesus na ang Panginoon. Ano? At lahat ng iyong gagawin, paplanuhin, iharap mo sa Panginoon.
Kaya pala sabi ni Apostol Pablo, kung ikaw ay pupunta sa isang lugar at sasabihin mo, punta ako sa bansa na yon, ako ay mangangalakal, gagawin ko ito, ganito, ganyan. Huwag, sabi ni Pablo. Ang dapat mo sabihin, ako'y pupunta sa ganitong bansa, ganito, gagawin ko, kung loloobin ng Diyos or kung kalooban ng Diyos. Bakit ganun dapat ang ating sabihin? Kasi nga, si Jesus na ang Panginoon ng ating buhay. No? Siya na ang masusunod. At kausapin mo lagi, you must speak to Jesus every day, every minute, every seconds. Sabihin mo, Lord, gusto ko po pumunta dito sa lugar no. Is it your will na kausapin ko itong mga taong ito? Is it your will na i-share ko ang iyong salita doon sa mga tao na yon? Or timing na po ba? Ganon. Kausapin mo lagi. Ano? Okay. So, ano pa? Refusing to listen. Ang childish attitude, ayaw makinig. No? May stubborn attitude, stubborn na personality. Matigas ang ulo, ayaw makinig. Hindi, walang teachable heart. Naku, delikado ka niyan, kapatid. Baka hindi ka pa naboborn again. Kapag hindi ka nagpapaturo at meron kang stubbornness, you are refusing to listen. Kapag may nagpapayo o nagtuturo sa iyo o kaya nakapakinig ka, pinreach ng pastor, ganito at ganyan, at sasabihin mo, ano yan, hindi yan para sa akin. Para yun sa ibang makasalanan. Ako'y righteous before God. Ako'y banal. Wala akong nagagawa kasalanan. Tapos, tinatakpan mo ang tenga mo doon sa mga words na nagtuturo sa iyo. Halimbawa, may narinig ka sa pulpit o sa YouTube o na kinakausap ka ng Diyos, tinatakpan mo ang tenga ng iyong puso at ayaw mong pakinggan, ano? Kasi hindi mo matanggap na masasapawan ng salita ng Diyos o ng kalooban ng Diyos yung personality mo na refusing to listen. Yung ayaw mong makinig. Pag meron ka ugaling ayaw makinig, nako, malaking problema yung kapatid. You will not grow up spiritually. You will remain immature for the rest of your life. Kailangan isuko mo ang attitude mo na refusing to listen. Or yung pagiging stubborn, matigas ang ulo, matigas ang puso, at not willing to obey or refusing to listen. Ano? Refusing to listen means ignoring or dismissing others' opinion, advice, or concerns. Okay? So ano pa ang childish attitude? Yung making excuses. Yung naging attitude mo na yung kapag ka naiipit ka, ang dami mong dahilan. Ano? O kaya kapag inuutusan ka, ang dami mong dahilan. O kaya kapag merong hindi ka natapos, dahil obligasyon mo yun, hindi mo natapos, ang dami mong excuses. At yung mga excuses na yan, hindi mo alam, nagiging kasinungalingan na, nagiging lies sa paningin, sa pandinig ng Diyos, nagiging kasinungalingan na. Kasi alam mo sarili mo na hindi naman yun ang dahilan, pero gumagawa ka ng excuses. And making excuses is a childish attitude. Ano yung making excuses? Consistently making excuses or justifying one's behavior rather than taking responsibility. Okay? Ano pa? Yung tinatawag na madaling magtampo or sulking. Yung word na sulking, yung madaling magdamdam, madaling magtampo. No? Childish attitude po yun. Ugali yan ng isang bata. No? Yung madaling magtampo. No? Yung kapag hindi mo nagustuhan yung sinabi, hindi mo matanggap, nagtatampo ka kagad. Ano? O kaya umaalis ka. O kaya ay pag ikaw ay nag-iisa na lang, sinasabi sa sarili mo, alam mo ang galing-galing nila mas tama naman ako, no?
tama naman yung ginawa ko. No? At ayaw mo na silang kausapin, nagtatampo ka na, no? Ayaw mo na silang lapitan. So, yung pagiging matampuhin, ugaling bata po yan. Isuko rin yan sa Panginoon. Pagiging matampuhin. No? Okay. Merong English word na niya, sulking. Ano? Yung pagiging maramdamin matampuhin. Ano pa? Yung attitude na lack of empathy. Yung empathy, yung pagdamay. Ano? Yung caring others or yung feeling ng iba ay feelings mo rin. You know? Yung perspective ng iba, yun din yung perspective mo, yun din yung pananaw mo. No? No. Empathy. Oh. Empathy. Negative po. Sabi nung bumubulong sa likod ko. And misis ko sa likod. Ito yung hindi ka nakikiramay, hindi ka wala kang pakialam, wala kang pakisama, yung wala kang pakialam sa feeling ng iba, hindi ka marunong dumamay, lack of empathy. Kapag ang isang tao merong lack of empathy, lack of empathy. Ano ito? Yung negative ito. Negative. Okay. Sabi nung nasa likod ko, ang positive sympathy. Yung empathy, dapat pala dito, lack of sympathy, hindi lack of empathy. Mali yung pagkakaano ko. So, wag niyong kalilimutan na yung empathy ay kulang sa pagdamay, walang pakialam. Hindi marunong dumamay. Tayo mga Kristiyano, tinuruan tayo ng Diyos na laging dumadamay. Kahit sa mga, hindi lang sa mga kamag-anak, kundi maging sa, hindi lang sa mga kamag-anak, hindi lang sa church natin, maging sa mga ibang tao, maging sa mga hindi natin kakilala, kailangan meron tayong pag napi-feel natin yung napi-feel nila. Kasi kung hindi, kung hindi, ay hindi tayo totoong Kristiyano. Kasi ang pattern ng ating karakter ay ang karakter ni Jesus na laging dumadamay, laging nga nafi-feel kung ano nafi-feel natin. Gaganon po yan. Okay. So, ano pa? Inability to apologize, ang childish attitude is meron siya attitude na inability to apologize, hindi siya makahingi ng tawad. Kapag ganyan attitude mo, kapatid, na hindi ka makahingi ng tawad o hindi ka makahingi ng paumanhin, hindi ka makalapit at sinasabi mo, hindi, bahala ng Diyos, alam na nila yun, naintindihan nila na kinahihiya mo mag-apologize, ibig sabihin, your heart is full of pride. Pride yun, yung hindi ka makalapit, hindi ka makahingi ng tawad, hindi ka makahingi ng paumanhin. Childish attitude po yun. Learn to apologize to other people na kung may nasaktan ka o may maling nagawa na nakita nila, na-offend sila, sinadya mo o hindi, kailangan bahagi ng ating pagkatao yon, yung marunong tayong humingi ng tawad, paumanhin, pasensya. Ganun po yun. So, maganda yun. Kung ikaw ay madaling humingi ng paumanhin, mark po yan ng pagiging matured believer. Pero kung ikaw ay hindi ka mapahingi ng tawad o hindi ka mapaamin sa kamalian mo, that is pride, and pride is of the devil. Okay? Ano pa? Yung being overly critical, yung masyado kang critic, lahat na kinriticize mo, yung sapatos ng kapatid, yung damit ng kapatid, yung programa sa church, yung pamamaraan sa church ng pastor, yung pananamit na kapatid o yung sinabing patotoo ng isa kapatid sa pulpit, lahat na kinriticize mo. Kapag ikaw ay Kristiyano na lahat nakikita mo
at lahat na pintas ka. Nako, masamang palatandaan po yan. Hindi lang yan sign ng pagiging immature believer, kundi yan ay sign na dapat lumapit ka sa Panginoon. Kasi baka hindi ka pa naboborn again. Kasi yes, totoo po yan. Kasi kapag ikaw ay pinanganak sa kaharian Diyos, supposedly dapat nawawala na yung attitude na pagiging critic mo o kinikriticize mo lahat, pinipila. Kasi ang kasunod po nung pagkikriticize, no, pagiging critical mo sa lahat, sa ibang tao, ang kasunod po niyan ay rebellion. No? Magre-rebelde ka sa kanila. No? Ang kasunod niyan ay ilalayo mo yung sarili mo sa kanila. Ayaw mo sila makasama. Then, papasukan ang puso mo ng bitterness, resentment, anger, and that anger will become hatred. At sabi ni Apostle John about hatred, ang tao may hatred ay mamamatay tao. At walang mamamatay tao ang merong eternal life. So kita nyo, saan nagsimula yun? Sa pagiging critical mo. You know? So kung ikaw ay may critical spirit, critical attitude, that's a childish attitude, at hindi lang basta childish attitude. Kapatid, pwede ka niyang hatakin sa hell. Yes, serious sin yan. Kasi ang kakambal niya, pagiging critical, lahat ay pinintisan mo, lahat ay comment ka, walang perfect sa'yo. Ang kakambal niyan, pride. And pride is of the devil. Ang kakambal niyan ay rebellion. Another na kakambal niya, kapatid niyan. Yes. Yung kung tawagin ko po yan, squeaky Christian. Ano yung squeaky Christian? Yung salita squeaky, nakuha ko yan sa yung makina ng mother ko, mananahi yung mother ko, dressmaker. Ako nanonood pag nananahi siya, lagi ako nakatanghod, nakikipagkwentuhan. Tapos sabi, Tutoy, kunin mo nga doon sa ibabaw ng mesa ko yung langis, yung oil ng makina. So alam ko na yung oil ng makina, nasa lata yon. Dinesign yun para lang talaga sa mga machine. No? Kukunin ko. Kasi nag-i-squeaky. Quick, 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 quick yung gulong ng makina. Quick, quick, maingay. Quick, quick, at saka maganit. Once na nalagyan ng langis yun, dumudulas, gumagaang, gumaganda takbo, at nawawala yung ingay. Alam nyo, ang mga squeaky Christians, yung being overly critical, lack of God's anointing. Yes, kasi if you are fully anointed by God, overflowing in God's anointing, you will bear fruit with the Christ-like character. And that anointing in you will help you to develop that Christ-likeness. Yung anointing na yan. At mawawala sa iyo yung pagiging marites mo, pagiging critical mo, mawawala yung pagiging rebelde, mawawala yung pagiging maninisi, mawawala yung pagiging matampuhin. Because the anointing in you, the Holy Spirit in you will help you to become like the Lord Jesus Christ. He will help you to bear much fruit with the fruit of the Spirit, and that fruit is the Christ-like character. Tutulungan ka ng Panginoon, ng Holy Spirit. Yun yung anointing in you. No? At there are two kinds of anointing na natanggap natin sa Panginoon. Anointing in you that will help you to become like Jesus, and anointing upon you, yung nakalukob sa iyo. That is for ministration, to empower you to minister to God's people, to empower you to minister to the world through the gospel and through that anointing. Yung anointing upon you. Anointing to cast out demons, to heal the sick, to preach the gospel, to plant churches, to do the works of God mightily for His glory. Yun yung anointing upon you so that we can do the works of God. Iba naman yung anointing in you which that will help you to develop Christ-likeness. Okay?
Kaya yung maingay, squeaky Christian, critical na Kristiyano, ibig sabihin, kaya maingay, parang makina, maganit. No? Maganit sumunod sa Panginoon, maganit mag-submit, maganit lumakad sa kabanalan, lahat maganit kasi kulang sa langis. So ikaw yung kapatid, you must repent and ask the Holy Spirit to fill you with His presence. Okay? Ano pa? Need for instant gratification. Ang childish attitude ay is expecting immediate satisfaction or rewards, becoming upset if delayed. Gusto niya magkaroon kagad siya ng reward. After lagi siya sa reward, after siya doon sa masasatisfied siya, gusto niya siya ay papupurihan, gusto niya siya ay mabibigyan ng reward, gusto niya siya ay mapopromote sa kanyang ginawa, at gusto niya mabilis na promotion, gusto niya ay mabilis na mapansin yung kanyang accomplishment, may magpuri sa atin o wala, may nagawa tayo o wala, papurihan tayo o wala, parangalan tayo o wala, let's give all the glory to Jesus. Yan nga yung sinasabi sa Bible na whatever we do in words or deeds, do it in the name of Jesus. May nakakakita man o wala, just do it for the glory of the name of Jesus. Okay? Okay, hindi yung pakitang tao, hindi yung kaya mo ginagawa, naghahanap ka ng reward o naghahanap ka ng papuri o para ikaw ay ma-promote o para ikaw ay makita, maparangalan. Huwag tayo after sa mga bagay na yan. Huwag tayo after sa promotion, huwag tayo after sa title, huwag tayo after do sa karangalan na matatanggap natin. Maging after tayo sa ating Panginoon na let's please God. Huwag tayo maging man's pleaser, maging ang natin gawin is to please the Lord Jesus Christ. And all glory belongs to Him. Okay? So, need for instant glorification, papuri, mahilig sa reward, papuri, parangal, promotion, kalimutan yan. Just serve God faithfully. At ang Diyos ang magpo-promote, ang Diyos ang magtataas sa inyo. If not in this life, doon sa buhay na susunod. Okay? At ang another na childish attitude, mabilis lang po, wala tayong oras, ay yung easy to believe and yung madaling maniwala at maloko. Easy to believe and full, yung maloko ng kapwa, maloko ng doktrina. Hindi lahat nagtuturo ng Bible ay sa Panginoon. Marami may mga existing na churches ngayon na nagtuturo na kontra sa Biblia. Hindi ko na babanggitin dito. Yung iba, dahil childish pa, mababaw sa spiritual, ang daling maloko, madaling bumilib, madaling madaya ng mga false doctrine at napapasama pa sa mga kulto. Kasi nga, may childish attitude, madaling maniwala, madaling maloko. So, ingat tayo. Okay. So, hanggang dito na lang mga minamahal at nawa, marami tayong natutunan. Kung dinidescribe dito yung personality nyo or character nyo, huwag tayong magmataas. Let's just humble under the mighty hand of God so that He might exalt us in due time. 1 Peter chapter 5 verse 6. 1 Peter chapter 5 verse 5, sabi ng salita ng Diyos, for God resists the proud but gives grace to the humble. Okay? So, kung ito ay nakikita natin sa ating sarili, wag mong tatakasan ito. The Lord is speaking to you right now, At kung may dapat iluhod sa Panginoon, i-repent natin ngayong gabi bago tayo matulog. Okay? So, God bless everyone. Heavenly Father, maraming salamat sa pagsasalita mo sa bawat isa sa amin. Inaayos mo ang aming personality, ang aming character, ang aming attitude. Hinuhulma mo kami into the image of our Lord Jesus Christ. Kaya po, Panginoon,
Ikaw po ang Diyos na tumulong sa amin. And let us remain humble before your presence, Lord. At maipamuhay namin ang gusto mong ipamuhay namin. Mamuhay kami nakahawig ng Panginoong Hesukristo na gaya ng sinabi mo sa Isalta, as He is, so are we in this world. Marami po salamat sa gabing ito, Panginoon. At patuloy mo kaming hulmahin into the image of the Lord Jesus Christ. Sa gabing ito, binabalik po namin lahat ng kapurihan, kaluwalhatian at kapangyarihan tanging sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. In Jesus' mighty name, be all the glory. And may the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, be blessed. God bless everyone. Don't forget to share this video. And paggamit tayo sa Panginoon. Amen? God bless you all po.